Dito tayo mga kaibigan sa impeachment na topic dahil wala namang pang-ekonomiya ang topic ng ating gobyerno. Ito man ang kanilang goal ngayon, ang impeachment. Yan. So, tunghayan natin, ito si Congressman Edgar Erese. Thank you so much for joining us on the program. All Thank right. you, Rico, for In the this invite. last impeachment vote, you abstained. Yes. But there was an overwhelming vote to impeach Sara Duterte. Yes. Why was there an overwhelming vote when everyone thought it may be 106, it'll be 200, but it was 257? I think the Marcos administration had worked so hard to convince all the representatives. Not working hard to convince. They were work smarter to convince the lawmakers. Alam mo, Congressman Erese, hindi naghihirap. Hindi pinaghirapan ng Marcos administration itong Smart yung ginagawa nila dahil karamihan kasi ng mga kasama mo diyan corrupt. O, di ba? Pinangakuha ng napakagandang halaga. Yeah. All the congressmen, yeah. So what do you make of the new Senate leadership? There was a Senate coup that replaced Senator Tito Soto with Senator Alan Peter Cayetano. I know Senator Alan very well. So tingin ko actionan niya yan within the framework of the Constitution. So mas maganda nga na si Senator Cayetano ang presiding officer kasi lawyer siya. Yun ang pinakaganda. Yun ang pinakamaganda. Lawyer si Senator Cayetano. Angkop-angkop. Kaya ito po mga kababayan pagkatapos na impeach si BP Sara doon sa Kamara, binigyan ng balanse. Paano nabigyan ng balanse? Para may oposisyon talaga dito sa Senate. Dahil sa Kamara, tauhan ng administrasyon lahat. Halos lahat. Tapos sa Senate, tauhan pa rin ni McCoy. Nako. Kaya nangyari yung Senate ko. But he's known to be a pro-Duterte supporter. Well, actually, Bakit di mo binanggit itong si Soto, pro Marcos man din yun. Duterte lang nakikita. Bakit pinabanggit yung si Tito Soto, na pro Marcos din yun? Kalyado din yun, pro Marcos. Okay pa to si Congressman Erese dahil ang pinapanigan niya, dilawan. Ito, pati laway dito, yellow na. Hindi naman to, talaga niya. Hindi talaga na ikakahiya yung dilawan. Proud na proud talaga to si Congressman Erese dito. He ran for vice president yes. with yes, former President Duterte, Rodrigo Duterte. Yes, but I think there was an altercation with the vice president. In fact, I was a congressman in the 18th Congress. He was replaced by Speaker Velasco because Senator Aimee and Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo and Vice President Inday Sara worked for his removal. So you believe now that he is the new Senate President, we will have a fair impeachment trial? I think so. Palakpakan ho natin. Alam mo natin dito mga kababayan, wala namang problema dyan sa impeachment. Kahit sabihin natin na kakampi yung presiding officer dyan. Dahil
Trabaho nila yon. Sang-ayunan natin yung sinasabi dito sa mga magkakaliwa na ginagawa lang nila ang trabaho nila. Pero wala akong tiwala doon sa mga magkakaliwa. Lalo na dyan sa Justice Committee sa Kamara. Wala akong tiwala dyan. Hindi yun fair. Hindi sila fair. Oh. Dito kay Senator Cayetano, ginagawa niya yung tama. Dahil nasa misa niya ang dalawang aklat. Banal na aklat, salita ng Diyos, at ang banal na aklat ng bansang Pilipinas. Ano yun? Ito ay ang konstitusyon. Kaya nga, sinundan niya yung sinasabi ni Tatay Digong, sundin mo lang ang batas, hindi ka maliligaw. Yun. We will have a fair presiding officer. Were you surprised, Congressman Erice, that 257 of your colleagues voted for the impeachment while there wasn't a change of heart or mind because there was a change in the Senate presidency? Talaga brinaso ng Marcos administration. It's actually a design. Yun. Yun, binraso. Dito harap-harapan na talaga. Hindi naman talaga ito maitago. Kahit anong gagawin pang pamumulitika dito sa ating administrasyon ngayon, yung mga ginagawa nila, halata na talaga na halos na lahat na magalawan nila ay pamumulitika na naiwanan na nila. Hindi na nila na focus itong paano gagawin ang ating ekonomiya para maisaayos. Diba? The Marcos administration. This impeachment process is a design of the Marcos administration. Yun is a design of Marcos administration. Ako po, dito. Alam mo natin mga kababayan, dito makikita natin. Sinasabi nila na ito talagang kasong impeachment ni Inday BP Sara ay betrayal of public trust. Because dahil may pinagagastusan daw na pera na hindi sang-ayon sa batas. Pero ano itong ginagawa ng administrasyon? Sang-ayon ba sa batas itong ginagawa nila? Paghabol nila sa kapwa nila politiko? At yung pinagbintang nila kay BP Sara na pagnanakaw, sila naman ang nagnanakaw. Marami, sa pagkakalam ko, maraming tinakot, maraming na... At Hindi ka natakot? Hindi ako natakot. Hindi tinakot, binigyan ng biyaya. Diyan ka matatakot pag hindi mo tanggapin. Dahil unang approach nila, alukan ka, alok sa'yo. Pag tumanggi ka, diyan ka na matatakot. Pero unang-una, hindi pa nanakot ang kanilang approach. Diyan ka na matatakot pag tumanggi ka. Sanay na ako. I've been fighting dynasties and a lot of issues for the last 50 years. So, why did you decide, Kong, to abstain? Why not just say no? There are three this reasons. impeachment, right? There are three reasons. Why? One, I was not allowed to ask questions. First impressions matter. And for your guests, it begins with a single card. And this is the first time in my 5 terms in Congress na yung isang congressman hindi pinayagan magtanong, mag-interpolate, mag-interrogate sa mga witnesses and resource persons. So, mayroon ako mga questions na gusto kong malaman ng sagot na hindi naman naitanong. So, sabi ko, hindi ako pwedeng makaboto. Hindi naman ako Duterte, hindi naman ako Marcos. I just want to be fair. So, yun ang unang reason. Pangalawa, alam ko na this is a continuation of the 19th Congress. At yung pinakamalaking nakawan sa Kaban ng Bayan, yung the greatest heist in the national budget in infrastructure, nangyari yan primarily because a lot of representatives were incentivized
Yun. Sabi ko naman, binibili. Inibigay yung pangalan, incentivize. Bibigyan ka ng incentives. Ano? Nagninegosyo ang pamahalaan natin dahil bigyan ng incentives. Nako. Kooperatiba ito, mga member ng kooperatiba, ibig sabihin, member ng isang negosyo, sila na magkaroon ng incentives. Bakit magkaroon ng incentives ang empleyado ng gobyerno? Oh. Iba-iba yung sinasabing incentive, pero in short, binibili. Yun na sabi ko reach on mo na yung Congressman Eresi, naumpisahan mo na To vote for the impeachment of VP Sara. And third, Dalawang vote. Vote nga BOUGHIT at saka yung VOTE. Kung baga sa Bisaya pa, bot. the government weaponized. It's supposed to be neutral agencies. Ano maging neutral? Sila na nga nag-initiate, sila ang pakana, sila ang nag-design sa impeachment. Talagang i-weaponize niya lahat ng mga controlled agencies nila. O para maipit talaga. Para mabigyan diin, para ma-pressure. Like the NBI, the AMLAC, and the COA. Siya pa rin yung NBI. NBI talaga nung dati mga kababayan, pag marinig ko ng NBI, ako po, pati pa ako saludo. Pero ngayon ako po, huwag ko na lang, lalo itong si Matibag. Ay, nako. Kung Pero mo mga kababayan tingnan natin yun. Ano sinasabi dito tingnan tayo dito. Ano sinasabi dito ni ni Matibag? Tika muna. Ito. Itong sa current issues patungkol kay Senator Bato. Ito ang sabi ni Matibag, gusto i-serve ang warrant with Trillanes sa Senado. Yun ang gusto ni Matibag. Tapos, ito si John B. Cremulya, ang sabi niya, wala kaming balak na arestuhin si Senator Bato. Yung nakarang linggo. Tapos ito namang Chief PNP ngayon, ang sabi niya, we have no warrant. We can't arrest Bato. O, di ba? Walang warrant. Pero sabi dito ni Matibag, i-serve nila ang warrant with Trillanes doon sa Senado. Pero sabi dito ng PNP, walang warrant of arrest. O, sabi ng Pangulo, wala akong inuutos na arestuhin si Bato. O, sabi naman din itong isang aso ni BBM, nasa ombudsman, dapat tumarap si Bato sa batas, hindi tumatakas. Pero ito mga kababayan itong nagkabuhol-buhol na mga sinasabi nitong mga amuyong ng administrasyon, may nagtatanong ba? May nag-alipusta ba? May nagrereklamo ba doon sa kanilang may statement? Diba wala? Pati media. To persecute VP Sara. Hindi ko sinasabi na walang pagkukulang si VP Sara. Dahil nga hindi ko natanong yung COA, hindi ko natanong yung AMLAC, hindi ko natanong si Madriaga na very incredible. Fantastic yung mga kanyang mga testimony. So sabi ko, I won't participate in this stage impeachment But process. O yun. Ito sabi pa lang ni Madriaga dito, ito ang stage ng impeachment. Bakit ang unang nilang pinagbintangan ay ang Senate stage lang daw? Wala daw attack na nangyayari. Stage drama lang pala yun. Yun pa lang sa impeachment.
Drama nila yon. Tinutuluyan. Itong pagsasadula nila sa entablado ng impeachment na totoong-totoo, hindi yung laro-laro lang. Pinatutuhanan talaga nila. Dahil sa anong dahilan? Dahil sa magkanong dahilan? Ito sa palagay ko dito, itong impeachment, itong kay Bato, itong ano, lahat ito ay gumugulong ito sa pamamagitan ng pera. Ito ay ginamit nila para sila magkapira dito. Tapos ibintang nila dito sa mga biktima nila na pinagkapirahan na nila at si BP Sara pa ang nagnanakaw. Ano man to? Para negosyo sa loob ng gobyerno natin, mga kababayan. Para negosyo. Alam mo naman paano maging negosyo? May budget, lalabas ang pera dyan. Alam mo natin, pag ang pera sa gobyerno ay lalabas na, ang daming sumasawsaw dyan. With the evidence on hand, do you believe she will be found guilty or will she be acquitted? From your personal point of There view. are 4 articles of impeachment. One is yung Madriaga. Ano yun? Stage lang yun. Badyaga, iniyakan mo kasi. Drama lang pala yun. Tapos, iniyakan mo, ang pinunasan mo, itong mga eyeglass mo. Hindi man yung mata mo. I think may machination na nangyari doon sa issue ng Madriaga. The second is the conditional threat. I asked my lawyer, sabi nila wala namang yun. Parang sinabi mo lang, pag sinuntok mo ko, susuntokin kita. Ayun! Sabi nga namin, dito natin mga kababayan, itong threat daw sa sa presidente, sa first lady at saka ni Martin. Naku po. Matino lang abogado, pero doon tayo matanong sa mga abogado, mga bubo. Di ba na yun? Threat na yun. Security threat na yun. National security threat na daw yun. Alam mo dito mga kababayan, dito lang tayo mabubuisit dito pati siguro pagdidikay ni Sara gagawin ng isyo. Yung third, yung AMLAC report. Yung AMLAC report, it's an aggregate transactions for 19 years. So hindi ko alam. Hindi ako nakapagtanong. Kaya hindi ako makakapag-decide doon sa issue na yon. Yung pang-apat, yung kanyang bank deposits, inilagay ni BP Sara sa others. So yun, medyo questionable sa akin yun. Kasi nagpa-file ako ng Sa akin, wala sa akin lang yun. Kahit hindi ko nakaranas na mag-file ng yung salin-salin. Dahil hindi naman ako empleyado ng gobyerno. Kahit saan mo ilagay, basta ipasa mo as a salin. May nakasulat ba dyan na kailangan ito talaga sa first page o dito sa pinaka-title, sa pinakabungad talaga isulat mo? At least nasulat doon sa others. Issue ba yun? Yung ginawa na lang issue dito mga kababayan na napansin ko rito may mali ba? At least na-submit. Para bang nasa supot. Tapos may ipalagay kang mga gamit dyan. Tapos sabihin mo, unahin mo yung yung mabibigat na sa baba. Yung magaan lang ipatong mo sa baba para hindi madurog yung mga Tapos may nakalimutan, may ka na isa sa dami-dami. Medyo mabigat na ibutang mo sa ibabaw. Tapos binitbit mo doon. Tapos sabi mo, nakarga mo ba lahat? O, karga ko lahat. Pagbuklat mo doon, bakit ito mabigat? Bakit nasa ibabaw? Dapat to sa ilalim. Mali na yon. Ako,
Salin, inilalagay ko yun sa yung bank deposits ko may specific item, bank deposit, hindi aggregated dun sa others. So I think this When should... all is said and done, with all of these 4 issues, not guilty, guilty. Well, kaya nga ako nag-abstain dahil I wasn't able to ask questions. And I will not be in the position to judge the presence of probable cause. Hindi ka naman mag-judge doon dahil mga kababayan, alam mo natin itong mga congressman na bumoto ng yes, bumoto ng no, yung nang-abstain, alam mo natin kung anong dahilan. Hindi lang nila maipaliwanag ng maayos. Kung naalala nyo si Attorney Rupos, sino ba yung pangalan noon? Na parang hindi siya sang-ayon doon sa mga ginagawa sa komite. Pero sa huli, bumuboto pa rin siya ng yes. Substance informed, substance in, ano ba yon? May grounds. Hindi naman nila tinitingnan dapat kung guilt ba or not. Ito lang pagsampa ng kaso kung may legalidad ba, may pinagbasihan ba. Dahil pag ginawa ninyo yon na mag-imbestiga kayo, mag-question and answer kayo doon, mali na ho yun. Pinaliwanag na nga ng abogado dyan, ni Senator Marcolita. Ang problema kasi napakarami pa rin bubo. Hindi makaintindi, kailangan pang aralin ng may mga nagpapaliwanag na yung mga matitino ba. Pero dami-dami kasi mga abogado dito na nawala yung katinuan pag maambunan na ng basura. Senator Lauren Legarda, what comes to mind? She was an ally of Senator Tito Soto. Bakit di sabihin ng alay na ng administrasyon? Bakit pag kay Sara Duterte, itong mga senador na yung leaning doon sa Duterte, sabi alay na ng Duterte? Bakit hanggang doon lang sa Senate President, alay kay Tito Soto? Bakit hindi ito alay? Pag si Cayetano kanina, ano yun? Nakalining yun sa Duterte. Dito, kita natin mga kababayan na pati itong media, halata natin. Alam mo natin mga kababayan, ngayon, hindi na dapat magplastikan. Bakit iladad na? Kami taga-media, ito talaga media, ang kinikilingan namin administrasyon. Yon. Kaya kayong hindi sang-ayon sa administrasyon, ito ang mga hagod namin sa inyo. Ito ang mga pangbato namin sa inyo. Saluin ninyo, masakit man o hindi. Ganun o parang kang... Iba kasi ito taga-media ngayon mga kababayan. O parang sinasabi nila, neutral sila kung ano-ano. Pero alam mo natin anong mga hagis-hagis nila dyan. And she turned. She joined and voted for Cayetano and the Duterte group. Your thoughts on that? Maybe Because her son is your colleague yes, in the lower house. she's a mother. I think what they did to his son is something that I think. Dito kay Congressman Leandro, naku po, Dodong, bata, saludo ko sa iyo. At alam mo natin mga kababayan, itong kanyang ina batikan na tong batikang jurnalista at batikang politiko na rin. So ngayon lang siya natauhan na mali talaga yung tinatahak nila. Nang dahil sa anak napilitan ito. Ito si Legarda, sa palagay ko dito mga kababayan, dalawa lang pagbasihan nito. Tumatapang siya or naawa siya sa anak niya. Ganun. Ina kasi, hindi mo matitiis ikaw bilang isang magulang, hindi mo matitiis yung anak mo.
Kahit sa anong paraan masakit naman, pero kailangan mo siyang suportahan, di ba? Influence her decision. So that's a major decision why she decided, Yeah. you believe, I believe. because of what's happening with her son in the lower Yeah. house. What's likely to happen to our country, Congressman Rice? There are just too many developments. The Senate, the lower house, the impeachment, our economy, rising prices, our weak currency. The buck stops with our leader. Our main problem is the president. Yun! Hindi si BP Sara ang problema, hindi si Bato ang problema. Pero ang tinututukan, si Bato at saka si Sara. Pero dito, maririnig natin sa bibig, galing sa bibig talaga ni Congressman Erice, na ang problema ng bansa ay ang presidente. We have no direction. We lack the vision. We cannot even make decisions. And we cannot even provide hope. I think, But the president still has 2 years yes. in office. What should he do? I think wala nang masyadong magagawa in terms of Hindi walang masyado, wala nang magagawa. Wala na. Alam mo natin, Senator Erice, o Congressman Erice, kung kita natin yung anong ginagawa ng Pangulo natin, namumulitika na lang, nagpunta na lang doon sa mga bayan-bayan para mag-abot ng ayuda. Gagawin pa ng presidente yon? Magpunta ka sa mga nasunugan? Gagawin pa yun ng presidente? Bilang isang, may mga tao naman dyan, may mga ahensya ka dyan na sila na dapat gumagawa dyan. Magpunta ka pa. Ano bang pakay mo? Magpakita ka sa mga tao para ipakita mo na may ginagawa ka? So, ibig sabihin, wala ka talagang nagawa. Sasama-sama ka na lamang doon sa mga amuyong mo. Kumbaga, pag sa office ka lang, lahat na misa inuupuan mo lang, wala ka namang ginagawa. Pag wala naman ako accomplishment dito, ano bang meron? May may outreach mission tayo doon, mag-abot na tayo ng ayuda sa probinsya ng yung region na gano. Punta tayo ng Cebu, o sama tayo. Magpapapugi ka doon. Wala nang magawa yung mga amuyong mo dahil ikaw ang amo. Sige, kuyog natin, pa-proud. Naku talaga. Napakasipag ng presidente natin. Kahit ito gagawain lang natin siya talaga ang nangunguna dito. Pagkakaalam ng taong bayan napakaganda na yung ginawa noon. Kahit pumunta mo hindi yung presidente, may programa ng ang gobyerno talaga yon, iaabot talaga yon. Bakit pa pumunta doon? Tapos pagpunta doon, ang amo natin, yung presidente natin, hindi naman makapagsalita ng maayos, yung free, yung wala kang binabasa, index card, wala kang binabasang prompter, kailangan may script. Pag walang script, ayun na, kaigit na. legacy programs, projects, wala nang magagawa in the next 2 years, especially now that we have 7.2 inflation rate. Tapos 2.8 yung ating GDP for the first quarter, and the projection is for 2026 around 4.1%. Parang alam naman ng Malacanang na magulo, walang kaayusan, pero parang di nila alam yung solutions. Ang alam nila kung paano habulin si Bato at si Sara Duterte. Pero yung paano natin matustusan itong shortage sa ekonomiya natin, wala silang magagawa. Dahil wala silang alam. Iba kasi ang may alam. Tulad sa mga senador, yung mga may alam, shift sila.
Well, that's really a big problem. Tingin ko mayor magagawa si Presidente. A contribution for our country is to set a direction for the next administration. How? One is, tingin ko dapat she should convene a commission that would study what is wrong with the government structure. Alam na nila ang mali. Alam na nila ang mali. Ang hindi lang nila alam kung paano nila maitama. Hindi na kailangan maghanap ka pa ng tao na ano ba dito ang mali? Ano mali? Alam mo na ang mali. Hindi niyo lang ginagawa. Ang ginagawa niyo ay ang hindi tama. And would recommend some revisions in the 1987 Constitution and hand it to his successor for early implementation. May successor sana sila pero sinisiraan Manila. Bakit pa maghanap pa ng ibang successor? Si VP Sara, napakagaling na yon. Pero alam mo natin dito mga kababayan, unahan ko lang na itong kinikwento dito ni Rizzi, ayaw lang nila sa Duterte. Kahit sabihin, basta ayaw, kahit alam nila na magaling, hanapan ng paraan na hindi, nasa political dynasty yun. Wala na daw opportunity yung magagaling. Andyan na sa harapan yung magagaling. Itataboy nyo pa. VP Sara, ang galing yan, ang galing. Ngayon lang kung hindi pa yon magaling si VP Sara mga kababayan, pangalawang impeachment na to, yung inabot niya dyan sa pagiging vice presidente. Pero andyan pa, hindi pa natanggal. Hindi pa natanggal. Magaling yun. Magaling dumiskarte. Kaya itong mga nasa administrasyon, hindi na kailangan maghanap ng saan ba ipapasa para malaman kung ano direksyon yung natin, yung bansa natin sa susunod na administrasyon. Ito may sumusunod na vice presidente, walang iba yun. Probado na yun na ilang boto ng mga tao sa Pilipinas ang pabor dyan. Tapos maghanap pa kayo magpa-survey pa kayo dyan kung anong itatapat ninyo dyan sa sa 2028 kung matuloy man lang ang election sa 2028. But doesn't he already have a credible economic team, a credible cabinet, administration that will basically set the stage? Ganda dito So ibig sabihin, ang ngayon yung sinasabi mo dyan Sir Rico, ito ngayong existing, hindi credible. Pasikreto ng tira to Okay, ayos Ayos. For the next administration But the in president is 2028. already compromised by the cover-ups. A cover-up will require a series of cover-ups. Yung may cover-up dito sa flood control mess Sino ginagamit nilang cover up? Itong mga aso nila, si Lacson, si Soto, itong ombudsman, itong mga Rimulya, ito pang kalahati ng Supreme Court. Saan tayo mga kababayan dito? Punta tayo sa NBI, nako po, nagiging NBI director pa, abogado ba yun? Tapos kung papanoorin natin yung mga statement niyan, para lang tambay. Para lang tambay. Pag panoorin natin yung mga statement ng NBI, parang kwentong tambay. So, walang mangyayari. Especially, Which he exposed. Yeah. This flood control corruption Hindi scandal, niya which siguro- he himself exposed in the State of the But Nation address. when I filed a petition for to declare the unprogrammed appropriations as unconstitutional, lumabas lahat ng mga
releases ng SARO he allowed the releases of hundreds of billions in Bakit niya inalaw? Kagustuhan niya, yun ang gagawin. Hindi naman yung gagawin ng DBM kung walang basbas galing sa kanya. Huwag nating ididiin yung sekretary dyan sa DBM. Dahil yung DBM, nagtatrabaho lang yon under sa Office of the President. Parang ang diskarte din nito ni Resi nasa administrasyon. Tapos sinasabi niya kanina ang problema ay sa presidente. Ngayon, sino ba yung pakana dyan yung mga releasing dyan sa mga pera para manakaw? Kanino bang bindisyon yun? Di gali sa kanya. flood control and other anomalous projects. So, sabi niya, ipaprioritize niya yung creation of the Independent People's Commission that will investigate all this corruption. And it doesn't happen. Nag-overtime kami. I was one of the members of the committee, pero bandang uli, hindi rin itinuloy. So, every time na lalapit na sa Malacanang yung investigation, humihinto na eh. O yun! Kaya nga pinalitan si Marcolita dahil palapit papunta na doon. Pero anong nangyari? Pinalitan. Busy sila sa cover up. So, alam niyo po mga kababayan, pag wala ka talagang focus, kung ano talaga mong gagawin mo, para pag-aaral lang din yun. Halimbawa, kaya nga pag mag-aaral tayo, may oras tayo sa ganitong subject para formal yung knowledge na makukuha natin. Pero yung ginagawa ng administrasyon, yung mata niya nakaikot na lang doon. Kung saan siya makapabor, ito, mas makinabang ako dito. Doon ang unahin niya. Dahil pag makapokus siya sa ekonomiya, maraming yumayaman diyan. O di ba? Makinabang yung mga tao, tapos hindi naman siya makinabang. O di, wala. O, dito sa mga kaso-kaso, pagpabor na doon sa kabila, mga kalaban niya, kahit hindi credible itong mga reklamo, pinagtuunan ng pansin. Pero ang reklamo papunta sa kanya, hanggang dyan lang Huwag abot dito. Ginagamit ang mga aso. Sino ba yung mga aso na yon? Alam nyo po na mga kababayan kung sino mga aso ng gobyerno. Are you saying then from now until 2028, we won't see any more Yes. incumbent politicians, lawmakers behind bars who have been pinpointed already by several? I don't think Sigurado na behind bars, si Bato. Ano na yun? Ibabiyahe na yun, palayo. Oh, ito si Villanueva. Yun. Itong mga dalawang bilyar. Nako. Ubus-ubusin nila yun yan ng mga lahat ng mga Marcolita. Ubus-ubusin nila yun. that the president is capable of that because this flood control mess is an all government collaboration from the Senate to the House to the Executive Department. O, kita mo? Tapos ang binira si Sara Duterte. Kayo, sila lang dyan sa executive, sa legislative. Tapos ang binira nila, ang vice presidente. Only in the Philippines. Only in the Philippines. Yan ka gunggong ang ating pamumuno ngayon. At sinasangayuna naman yun sa mga mga amuyong dyan, yung mga advisor. Ang problema kasi dyan sa mga tagapagpayo ng ating Pangulo dyan sa Malacanang, hindi naman sila nag-after doon sa kung anong ikakabuti ng bansa, ang payo nila na andyan sila
dahil ay makinabang rin sila kung anong kagunggungan yung ginawa ng Pangulo. Pinagsasahod sila ng pera ng gobyerno para sana makapag-advise sila. Mapayuhan nila ng maayos ang Pangulo natin sang ayuna na Mr. President, ito ang gagawin natin sa ekonomiya natin. Palubog na tayo, hinay-hinay na tayo sa paggastos yung hindi kinakailangan. Hindi tayo gagastos dahil gusto natin, itong gagastusin natin dahil ito ang kinakailangan natin. At gagawin natin ito ng paraan na para hindi manakaw. Hindi yon. Sinusundan lang ng mga amuyong, ito talaga ang presidente natin. Ito ang maganda. Magnakaw siya dahil pwede rin tayo magnakaw. Dahil pag magkahulihan, hindi tayo madadamay dito. Dahil pag idadamay natin ito, idadamay din natin siya. Kaya sabi ni Romualdez, alangan naman, pag ilaglag ninyo ako, hindi ako papayag, hindi ako malalaglag na mag-isa, may isasama ako. Insan, isasama kita, Insan! Basta ilaglag mo ako! Because you already have the Office of the Ombudsman officially receiving the partial report of the Senate Blue Ribbon Committee on the flood control corruption. I mean, Senator Lacson Yes. has basically transmitted these findings. Yes. Si Lacson lang naniwala sa findings niya. Pati yung mga kasama dyan lahat, hindi man na-employ ni Lacson, hindi pa rin pumirma, lalo na yung si Marcolita na ako. Pirma ka, gawa ka ng report dyan, itong mga taong mga involved dyan, hindi mo sinama dyan sa report mo. Gagawin mo ng report para masabihin natin accomplished na, para matuloy. Hanggang doon lang para pag isama yung isang pangalan ng tao, pinipigilan nila dahil yung kasunod ng tao na yon, wala nang iba, ang Pangulo na natin. Kaya sabihin sa report, ito pinakamalapit na eh. Bakit hanggang dito? Bakit ituloy? Pag dating dyan, atlas sa. Kung baga, i-undersize mo. Halimbawa sa calculation, halimbawa sa mga karpintero tayo, kailangan natin ang 2 inch na 2 inch na kahoy yung kakapal na yung board natin. Sabihin mo na pag abutin natin ng 2 inch to, mahal-mahal. Doon tayo sa substandard, gawin natin 1.5. Para hindi aabot. Ito mga kababayan, napansin ninyo itong galawan ng administrasyon nila, puros na lang kagaguhan. At sa kanilang mga ginagawa mga kababayan, walang ibang nakinabang, sila lang. At sino naghihirap? Tayong mga pobre, lalo tayong pahirap na pahirap. Pero mo, yung mga noon dati, mga ilang taon nakalipas, yung mga kumikita na ganun ang kita mo, pwede ka na medyo masaya na yung pamilya mo, at least kaluwag-luwag kunti. Ngayon, nagmamahalan lahat, ganun pa rin yung kita mo. Naku po. Alam mo yun po mga kababayan, lumalaki yung numero ng pera natin, pero yung buying power niya napaka-iksi na lang. Itong inflation rate natin mga kababayan, kung pataas na pataas yun, yung 1,000 natin, magiging parang 500 na lang yung buying power niya. So, Meet Voto AI, the photo editing software that everyone's talking about. Ang it has problem- already exposed basically several Yes. politicians Yes. on the list. Pero lahat ng mga expose lang na wala naman talagang... Is it just a moro-moro? Yes, it's a moro-moro. Wala namang talagang serious effort to collect all the evidences. Alangan pag mag-import sila, matunto na si Marcos. Importante hindi aabot. Hindi nga aabot
Hindi nga masyadong parang ano lang, nahagingan lang konti si Romualdez. Kasi, imagine, Saldico is in hiding, di ba? Hindi na pinapatawag yung Secretary of the DBM na siya lahat mag-release nitong pondo na ito for all this. Dahil pag ipatawag, sabi niya, worker lang ako ng presidente, tapos ako ipapatawag nyo, ginagawa ko lang yon. Hindi ko man yung gagawin niya, sarili ko lang pag-iisip, sarili kong kagustuhan nila yon, kaya nga ginawa ko. Hindi ko pinagtanggol nito ang DBM, ha. Kasabot pa din ito, itong mga gunggong nito. Alam mo yung nakawan na yung nangyayari, pinapayagan nyo pa. Ginayan lang sana nyo dito si Resi, na pag hindi kakayanin, hindi ka pabor sa isa, huwag ka na lang gumawa. So si Resi, ito sa impeachment, hindi siya nag-yes, hindi siya nag-no, absensya, neutral siya. Halimbawa, ako ang sa DBM. Sabihin ko sa DBM, pira to ng bayan eh. Halimbawa, magkabululyaso ito, masasama yung pangalan ko. Magbitiw na lang ako. Parehas lang din ngayon, oh. Wala na yung sekretary, layas na. Pag hindi pa niya ginawa yung mga kabulastugan na kagustuhan na Pangulo, di parehas man lang siyang lumayas na. Di wala sanang nakawa na ganun kalaki ang mangyayari. Pinahintulutan dahil naambunan siguro. Ngayon, Flood control ghost projects and anomalous projects. E.S. Bersamin and Yusek Adrian Bersamin, andyan lang pero hindi naman pinapatawag. So, pare, patawag, malapit na, nasa kabilang misa lang sila. Isa lang opisina nila. Ako, patawag mo, lapit-lapit na. Yung aso niyang taga-pagtanggol dyan sa Senate, ginagawa talaga nila yung tama. Tama na hindi idadawit itong mastermind. Ito lang mga cronies, ito lang mga amuyong, ito ang idadawit. Pero huwag yung amuyong na pinakamalapit dahil wala nang maniniwala dyan. Nasabihin na nila, kagustuhan namin to, halimbawa si Bersamin. Ito sa DBM, alang-alang, maniwala kayong sambayan ng Pilipino na sasabihin mo, kami ang may gusto dito, walang alam ang presidente. Sabihin kayo nila ng ganon. Hindi ko maniwala dyan. Iwan ko lang yun sa mga kababayan natin dyan kung maniwala pag halimbawa yun ang sasabihin ng mga yung si Bersamin at saka si sino ba yung pangalan ng sa DBM? I think it's really a cover-up. Parang selective justice. Pagka medyo naiinip yung mga tao, magsasabi, papakulong, December 15, wala naman nakulong. Mga ganun. Ngayon, sabi, may papakulong na si Speaker Martin and former Senate President Escudero. Wala rin naman. Kasi, ang sigurado makulong dyan, si Bato lang. Pero yung mga pinangalanan, hindi yung makukulong yun. Hindi makukulong yung mga pinangalanan na ito na nga, hindi na umabot to ng investigasyon. Napakagaling yung ginamit ng mga defensive dog. Defensive dog. maraming alam lahat eh. Yeah. So, pag pinakulong mo yung isa dyan, gaya nga nasabi ni Speaker Martin, I will not go down alone. So what do you think of this? Yun, di ba? Hawak yun. Hawak yun. Para yung, alam nyo po yung nalulunod mga kababayan, tapos isasalba mo, sasalbahin mo yun ng paharap, baka madawit ka pa. Madadamay ka, malulunod kayong dalawa. Kaya ito, nagbabala siya, ito
Ano bang kaibahan itong banta ni Romualdez at saka yung banta ni BP Sara? Balikan ho natin mga kababayan. Ito ang punto natin dito ha. Ang banta ni BP Sara na ikaw basta mamatay ako, ipapapatay rin kita. Parang ganon. Tapos itong sinasabi ni Romualdez na sige, pag ilalaglag nyo ako, di ako mahulog mag-isa, may isasama siya dyan. Banta yon. Kaya nga tamang-tama na lang na hindi talaga ilaglag si Martin. Dahil pag ilaglag si Martin, mapasama sila. Ginaya lang ni Martin yung ginawa ni BP Sara sa kanya. Na halimbawa, papatayin ako, papatay rin ako. Kaya nga yun ang ginawa eh. Bakit si Sara Duterte lang ang may reklamo, si Martin wala? Dahil ba nanggaya na lang ng style si Martin sa style ni BP Sara? Na may pinaghabilinan siya kung anong mangyari sa kanya. May binabantaan siya. Itong banta eh, sige laglag niyo ako, sasama ko kayo dyan. Oh. Banta yun, di ba? Pero sa dami-dami nyo dyan, dahil natatakot kayo, kinukubirap ninyo. Di ba? New Senate lineup, and potentially Senator Marcoleta will take the cudgels again of the Senate Blue Ribbon Committee. Do you think he will expose more than what is already in the report of Senator Panfilo Lacson? I'm not sure, but I know for a fact that You worked with Senator Marcoleta yes. in the lower house. Yes, for a while in the 18th Congress. In the 18th Congress. Pero tingin ko, si Senator Alan, he would rather, the new majority would rather choose a less controversial figure to head the Blue Ribbon Committee. Who do you think would that be? Tama lang po ito mga kababayan ha. Ito dahil si Marcolita, may controversial na si Marcolita eh. Sasampahan na daw ng kaso ni Remulla sa ombudsman patungkol doon sa mga pera na inaambag sa kanya, yung mga donors na hindi niya sinasama doon sa ano ba yung tawag doon sa mga politiko na magsasambit ka. At saka mahirap din pag halimbawa ikukulong na nila si Marcolita dahil or isuspenso na nila or tatanggalin nila si Marcolita bilang senador, wala nang hawak sa Blue Ribbon Committee. At least ngayon si Senator Pia Cayetano, yung ginawa nila na chairwoman dyan sa Blue Ribbon Committee ay less ang kontrobersyal niya at siguradong hindi siya matatanggal at sure tayo dito mga kababayan na si Senator Pia dahil si Senator Pia po ay isa pong abogada. Yun lang ang kagandahan dito mga kababayan. Kahit sabihin naman natin na ano-ano sila, at least may alam sila sa batas dahil ito yung sa unang liderato dyan sa Senate, si Soto, hindi naman yun abogado. Si Lacson, hindi naman yun abogado. Samantala ngayon, itong Senate President ay abogado at saka itong pinaka-importanting committee dyan ay ang Blue Ribbon, isa ring abogado. Yun, napakaganda. Diba? At hanggang dito lang po, ito po si Rene Bay. Hanggang sa susunod nating video, magkita-kita tayo. At happy Saturday sa ating lahat. And God bless us all. Mahal natin ang Pilipinas.